Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita sa kalawakan. Wala silang tinig o salitang ginagamit. Wala rin silang tunog na ating naririnig. Ngunit abot ng dako ang kanilang tinig. Balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Panimulan mo kami, Haring Alangga, tapos mong pamagwag, kita patugi keka banding albumi, si kanan mihigo, nyenigin itari, dalit aleluya. Panimunan mo kami, O Haring marangal, paning pagsikling sa lalubos pinsabutan, uliting sandalan, kekek patilawan, uliting lugon, kayarian mo datang. Manimuna kanino, balik eto ako, muling mo kamangkarinig ko dakalubos, dalang niya matulang, ipapusan mong krus, panay maging korona, yakekang pagkaloob. Dakala salamat, malugod kay kaming igpangin ni po. Nayabakan, oreti din kay kang anak, makiatum kay kaking banpurian dakat, pasalamatan king espiritu at tinamangking katutuan. Tunepin kinuking, malugod ka kang bawa metong kay kami. Anya, oreti, makiatum na kay ka, pasalamat. Karing bagay apig kalub mo kay kami. Nya patuloy king kay kaming kapanyamban ngayon. Kayabakan, manguna ka gino, king bawa metong karela, at tinaman nga nakatalakad mo, bani idake na yung maya pabalita. Bandeti, mitimula king kay kaming puso at kaisipan. Bless me po yung bawa metong kabang susundumi po yung kay kaming kasuywan ngayon kayabakan. Iti po yung kaya kaming panalangin at aduan kinlagyo ng Yesus sa kaya kaming Ginoo at tagapagligtas. Amen. Po, Maya Payabak, good morning. Good morning po kay Katamungan. Bayo po isabla. Burikombo pong Dening Mira sa Buritala pong i-welcome. Din kaya katamong kapatad. Muna po kapatad Eril Cabral. Antay po ita. Yan. Welcome po. Iba't siya po welcome back from South North. South Korea siguro. South Korea. At abetala po ngini at kayagum taladeng officers na po ning United Methodist Men in Pampango Philippines Annual Conference, yung President, Brother Joel Cunanan. Malyari ay puntala. Bata kayo po nga kilala. Kay ba't po kapatid po yung Treasurer yaben, Edwin Gordo. Ayan po. Apo po at kayong buring i-announce, pwede kayo po magsalita. Ito kayo pong bring i-announce. Okay, later na ka, no? Sige. Iabetayaran po kayong panalangin ni Brother Raymond Esguera. Mumuntaya po abroad. No ka rin abroad. Japan Mag-Japan pala.
At ayan po, ikakatamo pong poster making, kapilaning final submission na nini. Ngayon angin niya pala. So, yung ating entry, pwede na lang ipadalan ngayon rin kayong ayan, submit your entries today, 15 September, King Nurture Ministries. Okay, next po. So, pata pong alas 3 na linggat panapon, atin pong mag-date lang, movie date with Jesus. Dahil pong kayo nakandeni. Bala mo nalbelang sine. Kita po lalam. Next po. Ayan, September 18 to 20, yung National Deaconess Assembly na maganap karin king PCU. Okay, next po. So, atin tamo pong Christian Education Rally and Fellowship king 29. Na po, pag sadyan tayo po ini. At next Sunday po, banta makapag-prepare tamo po. Yung kakatamo pong form of worship is hymnology. Partner po ng kakatamong celebration ng Christian Education Month. Okay. So, atin pa. So, alamin tayo po yung color of the day. Oh, at lula pala, oh. Oh, ikaw po maka-white, oh. Dahil yung bisita tamo maka-white la. Ito pong color of the day. Fundraising day po rin kayo na kanini. Nung naning color, yung buri sabihin, minimum of 5 pesos mo naman. Ewan mata kabayot. Dito pong maka-white. Minimum of 5 pesos. Para ka rin kakatamong youth. So, part na po ning kakatamo pong announcement king second Sunday of October, atin pong UMM Fellowship king Pampa kanya chula po din kakatamong officers ban makipag-ugnayan. Then, ayan po, lawin nyo na lang po dahil lagyuyukin nung nino po dahil manimuna ka rin kakatamong prayer before na po ning worship service. Okay. Yan, next po. Ayan po yung kakatamo pong financial updates, then pong lilo ba niyang last week po ini. September 8th. Okay, inungalaan na po. Gritala pa mo pong happy birthday kaya kayo po. Karening kapatid na mag-celebrate king karelang aldobaitan. Muna po, happy birthday po kang kapatid Lito Esguera. Ka-birthday na po Liam Abriel Gorospe ngayon aldong iti. Bukas, Melanie Marquez. Artista ito. Melanie Marquez, happy birthday. Keisha Natalie Bernardo. King 17, Micaela Yanga and Miko Yanga. O din pong kambal na po. Angela Faith Esguera. King 18, Merly San Jose. Vilma Gomez. Nanyini. YSL. Aisel, na. Aisel. Kayo na mamasa. Pascual. Ayan. Happy birthday po. Alam mo, Hebrew yan eh. Alayang bowels. Alayang bowel. Gail Yalin Malyari, Justin Nakpil, King 20 po, mag-celebrate siyang birthday na Evelyn Abad, Erwin Mendoza, 21, happy birthday kang Roden Gomez,
Conrado Gomez, Jasmine Katahan, Florinho Baluyot, Greg Abad, Reynaldo Lising, Mel Angel, Jen Malyari, Ayana Elisha Baluyot. So, happy birthday po kaya kayo at detapang Emily Stakedi na mag-celebrate king karelang birthday. Happy birthday mo rin. O, pagkantatahal po. Good morning po kaya katangan. Sabi na po kayong kanta, you are good all the time and all the time you are good. Kaya tunay po na lagi yung malagod din kaya katang Ginoo. Aliya po ita magbayo, kapilan pa man. Kahit na ano yung mangyari, king biyata mo. Palagi ya pong buo at tapat ing kayang lugod. Kaya patuloy tayong pumaniwala na atsuya ing Ginoo, mabiyaya ing Ginoo at kaluguran nakatamo ng Ginoo. Kaya katanda kayo pong talakad para po sabi-sabi tayong po yan yung kaya Ginong malugod. Hallelujah! We sing, Lord, you are good and your mercy endure forever. Lord, you are good and your mercy endure forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endure forever. Lord, you are good and your mercy endure forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are.
Unebin po na kanyang marpuring kaya katanggin. Rin may nakatampo ning kantang nina. Magtiwala tampo, mas lalis tampo magtiwala king gina. Kahit karetang peka masakit na panahon. Sabi namin po yung kanta is, you turn graves into gardens, bones into armies, seas into highways, and you are the only one who can. Dahil balutan mo po na at niya pong kakayanan ng kakatanggin na baywan ng ega na gano'n. At remind na katarin po na aliyangan po mayayari king libingan dahil our Lord can turn graves into gardens. Lagi tayong pong tandanan na alita mo mag-isa ka rin pagsubok na dadpandanan ng tamo. Dahil po, abe tayo po ing ginong malagod at patuloy na magobra para king kakatambya. I searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and treasure that fails are never enough. Then you came along and pulled me back together, and every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing
Aming mapagpalang Diyos, Ikaw nga ang may likha ng lahat. Tunay nga, Panginoon Diyos, maging ang dagat ay kaya mong gawing highway. Maging ang mga buto ay kaya mong gawing mga armies, Lord. Kaya nararapat lamang na kami umasa sa iyo, na kami manalig sa iyo, na aming isuko ang aming buhay, sapagkat ikaw lang ang Diyos na may kakayanan sa lahat ng bagay, maging sa aming mga suliranin at kinakaharap sa buhay. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo, o aming Ama, sa pamagitan ng panalangin. Nagsusumamo po kami, Panginoon Diyos, at sama-sama po kaming umaasa ngayon sa iyong biyaya at nararamdaman, Panginoon Diyos, ang iyong patuloy na pagkilos samantalang kami nagkakaisa sa pananambahang ito. Upang aming idulog, ipahayag sa iyo, Panginoong Diyos, ang aming mga pasasalamat. Ang mga pagpapala, Panginoon Diyos, na kinikilala namin galing sa iyo, Panginoon, nararapat lamang na aming ipahayag ang isang mataas na papuri at pasasalamat dahil ikaw ang Diyos na nagbigay ng mga pagpapala sa amin. Patuloy mo nga po kaming ingatan. Patuloy mo nga po kami, Panginoon Diyos, na pagpalain sa bawat sandali. At kami, Panginoon Diyos, na patuloy na umaasa sa iyong biyaya, ay pakinggan din naman, Panginoon Diyos, ang aming mga tinig, ang aming mga panalangin, ang aming mga pagsusumamo, upang ilapit sa iyo, Panginoon Diyos, ang aming mga kapatid na ngayon ay nandito, Panginoon. May mga idinudulog sa iyo, Panginoon Diyos, inilalapit, nagtitiwalang ikaw ang Diyos na magbibigay sa kanila. Ikaw ang Diyos na tutugon sa bawat kahilingan, Panginoon Diyos. Ibuhos mo ang masaganang pagpapala sa Kanya, Panginoon. Pakinggan mo po, Panginoon Diyos, ang Kanyang panalangin para sa Kanyang mga mahal sa buhay, para sa Kanyang pamilya, para sa Kanyang trabaho, Panginoon Diyos. Kahit kailan nagtitiwala kami sa iyo na hindi mo kami bibiguin. Nabubuksan mo, Panginoon Diyos, maging ang durungawan ng langit upang para sa aming lahat ay maranasan at tanggapin ang masaganang pagpapala. Panginoong Diyos, siya na may karamdaman sa kanyang katawan. Ang kanyang mahal sa buhay, Panginoon Diyos, na pinahihirapan ng sakit, Panginoon. Bigyan mo po, Panginoon Diyos, ng katatagan na higit sa lahat ng kagalingan. Kasama, Panginoon Diyos, ng aming mga kapatid na nasa kanilang tahanan. Nakabahagi, kasama ng pananambahang ito, Panginoon, patuloy mo po silang dinidinig sa sandaling ito. Maging ang aming mga kapatid na nasa ibang bansa, na nagtitiwala sa iyong kapangyarihan at sa iyong biyaya. Ingatan mo po sila at pagpalain sa lahat ng kanilang mga ginagawa at gagawin pa. Dinadalangin namin, Panginoon Diyos, sa iyo ngayon ang aming mga kapatid na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan. Ingatan mo po, Panginoon, kung paano mong pinagkaloob ang pag-iingat at binuhos ang masaganang pagpapala sa kanya sa loob ng isang taon. At marami ka pang inihandang mga pagpapala sa mga darating na araw sa bagong taon ng kanyang buhay. Pagpalain mo siya, Panginoon, at ingatan at higit sa lahat, tanggapin mo pong may giliw ang kanyang pasasalamat sa sandaling ito. Dinadalangin ko rin, Panginoon Diyos, ang aming bansa, ang mga isyu na kinakaharap, Panginoon Diyos. Samahan mo sila, Panginoon Diyos, na
iniluklok mo upang maging pinuno, tagapanguna sa bansang ito mula sa aming Pangulo hanggang sa barangay levels, Panginoon Diyos. Pagpalain mo siya at ingatan. Siya, Panginoon Diyos, na iyong inupo. Dalangin ko rin, Panginoon Diyos, ang aming mga kapatid na may mga panalangin pa sa kanilang buhay. Kasama, Panginoon, ang kanilang mga pangarap. At nais naming ilapit sa iyo si kapatid na Raymond sa kanyang paglalakbay, Panginoon Diyos. Nahihanda po ninyo, Panginoon Diyos, ang kanyang madahatnan sa lugar na kanyang pupuntahan. At ang inyong pag-iingat, Panginoon, ang siyang sa kanya. Samahan mo rin, Panginoon Diyos, ang iglesyang ito, Panginoon, sa kanyang ministries, sa kanyang naisin, Panginoon Diyos, na makapaglingkod sa iyo ng may katapatan mula sa council, Panginoon Diyos, hanggang sa mga bata. Pagpalain mo sila at kasama, Panginoon Diyos, ng aming pagsamasamang pananambahan ngayon, dinadalangin ko po sa iyong banal na harapan. Hindi hiling ko po ito, Panginoon, at inaasahan na aming tatanggapin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Once praying, Lord, kumbaya. Someone's praying, Lord, kumbaya. Someone's praying, Lord, kumbaya. Oh Lord, kumbaya. Maya payabak po. Inya pong sinabihan na akong Irby na aya ko ing mag-testimony ngeni. Kaagad-agad sinabi ko po, yes. Kasi timing. Dahil ngeni po, we celebrate Christian education. So, yung maging patutuko po ya itang, nung makanano kung mitamnan ka ring amano, at nung nano laret ang maging apekto na po, himbi ako. So, yak maniwala ko po na ing kinabukasan na ning anak, at so kayang palad na po ning pengari. Nung ing anak, maseseya, karing amano, kabyas na ning Ginoo. Nung sesene po, king upaya na ning Ginoo. So, yako po, paniwalang po na itang tao o nanong mambagi at tinubo king gabuning kasalpantayanan, mamungay ang kasalpantayanan. At iti patutuan kaya po, king pamilya ko. Maragol po yung kapasalamatan ko, kami, ating kaming pengaring, Yapo Levi, Yapong Biring Dison. At talagang kami, sineseda kami, anak kepa, dakal ko po kasabayan hen. Anak kepa, tinayida na kami, pupunta kami nga mikakapatad keng Sunday School. Tariyan da ka, nung piblasan da ka, nung katuki, mabarog ka. May nga barog kaya po kanita pag masyas ka bundok. So ito po yung aranasan may balo ko. Piblasan na kami, pare-pareho kay mala, napat kayong babae. Ngadestahin mo ako, alang retasong masisira. Kami ngan. So in short, mayari kami ngan. Linob kami ngan po Sunday School, kalupadareng anak ka rin. So, fast forward, inyang kaya kaming youth days, makanyang pamurin. Huling mitam na kanyang anak, kapilan man namila ko ito. Di ba, maniwala ko. Pag mitam na anak ka, kaya pinitang ana, teach that child in the way should go, and when he grow old, he would not depart from it. So, milay yung anak kami, mitam na anak kami. Inyang mag-youth days kami, masaya, choir. Inya pong high school na yan, kaagad-agad, tinuro ko, children, Sunday school. Bali, kapalit kay Ate Irene, kay bat ako, kay bat kong tinuro, Yesa, kay bat, tinuro kami nga po. Maniwala ko rin at tenamdaman na
apotang susuyo me imbiye mo, inginoy-equip na ka, pabiyas na ka. Those days, high school ko ka rin, equip ko. Biyas ako, sabihan ko na pong tapat. Ikamingan, elamig kasakit din pengari mi. Dahil anak kaya pa, in Bible, mama ko kaya bagmi, balyo po rin ang Gideon Bible book, at na kami ngang kanita. Kaya, gaganakan ko yun kaya kaming high school, youth days keti, kalupad na rin anak, biyasa la, mga pasar la, mag-excel la. Inyang youth, maging youth president ko pa kanita. That time na alang Deaconess Ketty. Maragol ko kapasalamatan kang Deaconess Daisy Sanchez. Talagang tirwana na kami po. Manese kayo nga ng amano, kimbyeyo. Kaya reta po Matthew 7:7, maninton ka, manakit ka, katok ka, may buklatan ka, manyad ka, midinan ka. Tadtad kami po karing manen. Psalm 23, yung gino, yung kaya kang pastol, kapilan man ay magkulang. Di natangya yung gino para magkabiyak ang labis-labis. Those were the youth days. Kaya maniwala ko talaga na po, ang pasakop ko, karing king Makayan Church, ipala na ko. So at tandaan ko po kanita, ding maging president talagang ngini kaila mamayagpagla. Ikong men, maging president ya, kay bat na yako, youth days, kay bat ay imeng pala, meng malyari, kay bat ako, kay bat ibong. Kay bat ibong. Kaya itang gewa mong itang biyemi labas, ang gangeni, at saka rin anak. So those were the youth days. So fast forward po, migtagal ko keng mayak. Kasi rin kasabayan ko po, may makisawa na Latinong pamilya. So in short, ako na mo ing mitagan rin kasabayan ko. So that time, tuturo ko pa mo rin Bible study Sunday School. Panahon na pong Pastor Pedro Malonzo. Yung President Mikanita Ipedik, ya akong Vice President, kaya bemila di Ching Banji at Ching Nancy Ipong, di Meo, di Lito. So mag-aral kami ka rin. Pakiramdaman na kaya kanitang Pastor Malonzo, po tandamdaman na ako tuturo, sabyan na kaya niking pulpito. Itang bagay makanita, ingino balo na. Kaya ako po, pinala na ako. May subok ko po inya, kay ba't kong high school, mitok nang ko. Kasi alam pera kailangan mayari ya pa ichingay rin. May itong yamo po yung inawad ko kanita. Yung inawad ko kang taking ginom, yan nalangin ko. Sabi ko, Lord, payarian mo ko umupo. Payarian mo ko umupo. Ako nang bahala. So pag kaya ko imako, papagaran nila ring anak. Kasi ating kaya ang pumuntok. Payarian niyo kung umupugin no Lord. Bisang-bisa ako kasi accountancy. Nanggiyohanan ng Ginoo. Makatukunan ko po. July pa. Itakadang komedi na niyan chance mag-abroad Saudi. So in short, September, mila ko. Ayan, anantatang ko, sampa ka nga ng second sem. Ngayon mo rin, sampa ka. So in short, sinampa ko po. So inyang mag-college ko, theology lang, minor. Pero still, pagkalob na yung gino'y panalangin ko, ayari kay ng accountancy in just 3 years. At kaagad may nakit kong obra. Dahil in transcript ko, matas ko grade. At yung obra ngayon, liguran na ako. Mag-stay ko po for 28 years. 10 years ko mong rank and file. Haybat, agad-agad may promote ko. Supervisory and managerial position. Ba't pinala na ako ng Ginoo? Kasi linaban kong patas. Kaya po, tatas, isarili ko, noon yung tatas ko, inggewa na ng Ginoo kimbiye ko. Para makaibigay ko pong inspirasyon ka rin anak ang po kaya kayong youth. Sabihan ko ng linaban kong patas, kaya ng obra ko. Kasi, inggewa ko kasi kanito, akakita, marano kong daratang. At 8 o'clock, karatang ko, kunan kayong microphone. Mag-pray ko. Prayer before work. Personal prayer. Tas kanita, damdaman da, buong building, top building, first floor, second floor, third floor. Manalangin ba yung maghubra? Prayer before work. At aliwa mo po ito, pag during lunch break, 30 minutes, mag-Bible study kami. Ating kung kayabi ka rin born again.
So makanitay ngikit daw. Tapos uling sakop kaya in Region 3, ang pupunta ko po kareng 23 detached branches. Mag-surprise visit ka, manodit ka, laweng ko. Ing gagawang ko, karas ko pa mo ka rin. Pagkat ko na yung punta lang ko, cashier bayo kay cash count or whatever, manalangin ka to ako. I do it in prayer. Kaya maniwala ko po, prayer brings miracles. Kaya makanyan kung sasabihan ko ng, ako may kasakit, pimpi ako. Dakala pagsubok, dakala trials. Pwede nga lalo na ala-ala kami. Pero magaan, ingino din inana akong maragula puso, para nano maning lumabas, ka maugun. Ka maugun. So makanita po inka na akong aranasan. And then fast forward, may subok ko inyang makukunginiking obra. Grade 2 ya pa yung pangani ako. Imbunso ko'y chabit, nursery ya pa. So imin ala na kang obra niya. Kahit tatin niya pong obra yung asawa ko, anak, asi anak la pa. So inggewa ko po, may garal ko, willing kong mag-abroad. Kaya payari na ako maningino. At the age of 42 to 46, mayari kong nursing, pasarke. Pero aliwaya, yung plano na ninggino. Yung plano ko, mag-abroad ko ako, banta, dahil anak ko. Sige, sabi ng Omar, so pandakahan, basta't ipasarmya mo. Pero, aliwaya yung ginuwi niya ng assignment. Dahil balo na ilaman ng puso ko, ako alakwan ding anak. Ako la alakwan, alang malakwan na inda. So, balo yun po na yung gawa na ninggino. Sige, yung plano ko, na ako mag-abroad, lumub na ako makaratang review center, nursing review center. Sabi ko, okay, niya ako mapamasa ko ako. So, ito yung plano ko. Dapat, nursing, bagsak ya. Ala na. Instead, napayaga na ako ng Gino, dela na ako nung karin po. Hediking church. Binalik na ako, at kanita ako maging president ng WSCS. Yati alam mo naman, sunod-sunuran ko nung ituruta ka na ako, ulimbalo ko, itaingin kakayap ko, pampanyulong, in-expose na akong ati Alma, karing Bible study, kaya may balik itang pamaging active ko, inyang mayap. Agkakin distrito, tiki na ako, ikit ko yung sarili ko na compensated. Ing ginunano, piyari na laring anak. Kubalo nung makananong milyari, pero ing Lord, yung aning ginawa, hindi ako. Pag manalangin ko, maniwala ko na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ka pwedeng manalangin na may i-work out. Kaya po tang manalangin ka, i-work out, may itang kayadwanan mo. Kayadwanan mo. Ing last kong penalangin, kaya siguro 3 weeks ago, at yung po Macedonia, abe kay Anes, yung migsalita ka rin. At may nalangin ko, inawad ko, sabi ko, Lord, lalapit kay kain kanakong anak. Mag-exam niya by Wednesday. Sana, Lord, magbungay itang kayang puyat, pagalan, hard work. Talagang tinyang puso. Pego brane, sana asa gananangan po yan. Pero rest assured, Lord, tambala mo itang susuguradwan ko naman po, Gino, na intagumpe na gamita na keng kaburian mo ako. Kaya sabi ko kareng anak ko, ako malulumod ken tagumpe. Iyan binyen na ning Gino para gamitan tamo. So in short, that is Wednesday, migtias siya. Pangaras na ning Saturday, sabi na, Ma, pasado ko. Malugod yung Gino kanita. Kaya sabi ko, Lord, thank you, kalugod mo. All my prayers are answered prayers. Bunga na nitang pamagtiwala. Kaya po sasabihan na, bunga me yan. Bunga me. Lingkaya kang gewa. At paano walang po naman po, na itatang po, ikami ring meging bunga na. Bunga na. Dahil yung panalangin ng tatang ko, bayaman mete, daramdaman kaya malakas siyang manalangin. Ginawa na pa, salamat ko, na rin, apo ko, 13 kong apo, alang pakalat-kalat keng dalan. Balo dakangan, kilala dakangan. Kaya kung makanyang kung matcha-challenge na kailangan, nung nano itang gewa da kaya kami rin pengari mi, ya inggawan mi mo naman. Kaya pin po,
hanapin mong prayers brings miracles in tagampe ko, utang ko. Karing amano ng Ginoo, amitam nan ka na ako. Napotan talagang, pwedeng turo na mula sa salpantayanan. Kayapin po, yung pangaral da rin, pastor, kaya kami, careful. Kailangan maging kang maingat, ika yung leader sana. So, ita po, pasalamatan kay Ginoo, king malagong binyena ka na ako. Rest assured, Lord, na ituloy ko yung kakong pamaglingkod kaya ka. Dakal po, dakala salamat, linampas ko mang king oras.
itcha po king Gospel of Luke chapter 8, verse 16 to 18. Ano po ning masasabi? Hing talimhaga tungkol king sulo. Alang taong manginding sulo at kay batakpane king meto ka palanggana o ibiline lalam ning pagkeran. Nune, tutumpak ne king pibibilyanan sulo, ban kanita ding taong lulugbale akit da ing sulo, ing sala. Ing nanumang bage makasalikot, mibulaglag, at ing nanumang makatakap, mayakit at milantad king masala. Uli na niti, mingat kayo king kaya kayong pamakirandam. Uling itang atin na, miragdagan pa, itang atsu na kaya, at itang ala nanuman, milako pa, itang dita kay sipa ng atsu na kaya. May panwanan la puri nga manong may basa. Open my eyes that I may see glimpses of truth thou hast for me. Place in my hands that wonderful key that shall unlock and set me free. Silently now
kaya tayo, yung minsan kaya malagday pa, matungkol po sa ating malagday na bikalog na puring Anne Harini. Dalangin ko po na dagula pong maging maganang anak at ating matibay kasalpantayanan kaya kayo. Lalapit ko lang po, Lord, in karelang pamag-aral na iyula po paboren at gabayan nyo la po king Aldoldo. At din karelang pamilya na patuloy na lulugod at susuporta karela, ingatan nyo la rin po. Pasibay, Lord, dakal pong salamat. Itingan po yung kanakong panalangin king lagyo ng Jesus. Amen. Parangalan mo si Yahweh sa pamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong andugan. Kawikaan 3, verse 9.
tunay po ginong Diyos, ing sablang bage, miyayin kaya ka. Kaya kang panuanan, kalupada mo po ginong Diyos, deti ngayon na matuladang babalik, din kaya kayong anak. Aduan ko po yung panuanan nyo ladeti, at may git ginong Diyos, gamitan, king lalong ikasulong na, ning kaya kang kayarian, kaya bening pangapasyag na, ning kaya ka maipabalita. Antimurin o pang banal, din kaya kang anak ka matulang migkalub. Itugtog mo naman ng masaganang kalam. King lakyo ng Jesus. Amen. We will
tatalakad kening pulpito, ay mo po balo nung nanong panamdaman mo. Ating halong karog and at the same time, excitement. Let me just share po yung story behind kung bakit ako po ngeni nga tsuking harapan yung. Meeting po ito ng nurture para po metong kareng agenda is i-prepare ding possible speaker kareng some Sundays po. Ay tana po yung mangyari. After ilang days, honestly speaking, ating pong time na linob king mind ko na dapat yata kuminta kitang meeting. Kidding aside, I know God has a plan po. God wants to remind and teach me na din po kaya mingyari iti. Sige po, nagkatanda kayo pong manalangin. Kaya kaming malugod at mayupayang Diyos, pasalamat kami for giving us another chance to know more of you. Lord, prepare our hearts, our mind, and our soul para king mensahe mo kaya kami. At king anak na gamitan mo, kaya kayang magtapat na dakalya kakulangan at kamalian, but still you are giving her a chance parati. Ikayo po nawaing mamiyakabyasnan at magsalita kaniting oras, bang tune ing mensahe mo, kaya kami manatili at ipasabye. Ini po yung kakundalangin, kinlagyo ng Jesus, at kaya kami ginutagapagligtas. Amen. Today we celebrate Christian Education Month. Atin po siguro Kenny and even I, not super aware din po dati on what is Christian education all about at bakit tayo pag-celebra. Base po ketang disciples ministry na sinenda pong Jack. Through Christian education, we invite the people and communities of faith to be transformed as they are inspired and challenged to know and experience God through Jesus Christ, claimed and live God's promises, and grow and serve as Christian disciples. This is the purpose of Christian education. And ito po ang hamon sa ating lahat. At the same time, this is also the time we will recognize our Bible study leaders and even the Sunday school teachers and others for being an instrument of God, for helping us to deepen our faith in God. Salamat po sa inyo. Last 2022, the Christian education themed entitled Partners in Faith Formation and Discipleship, Peace Builders. The theme focuses on how to be a peace builder. And this year, the Christian education theme entitled Partners in Faith Formation and Discipleship focuses on generosity. At ito pong text na may basa, miyakit bukit ang Luke chapter 8, verses 16 to 18. Don't take it as comparing po, pero dinatang na po ba minsan na kaya katamo, naking metong nga tao, buri tayo pong tularan ring mga santing ng katangian. Marahil sila ay magaling makipag-usap at naiisip mo, sana ay magaling din akong makipag-usap or socialize. Ako po, aminan ko din po na medyo may pagka-introvert or mahiyain ko po. Kaya metong po king kakabiliban ko, lalo na kang ate ko and kama ko na biyasa la pong maki-socialize kareng aliwang tao. O marahil may isang tao na may mahusay na kakayahan sa pagkanta at naiisip mo, sana kagaya niya, may golden voice din ako. Yako po kasi tansuya yung boses ko liya po gold. Baka nais mong maging kasing atletiko nila o kasing galing mangaral tulad nila. Di po masama na minsan ay isip po nating tularan ang mga magagandang nilang katangian at lalo kung ito ay para sa better version of ourselves. Well, there's one trait that I see in certain to other people that we wished that we are also good. Ito po in generosity.
we all really want to be more generous, and we are challenged and encouraged when we see other people being generous. Today, we will speaking about generosity. Ano po ba ang kahulugan nito? So from Cambridge Dictionary, sabi na po, generosity is the willingness to help or support, especially more than is usual or expected. King Bible po kaya? Well, what does the Bible says? Generosity is an act of worship and an expression of our love and obedience to God, recognizing that everything we have comes from Him. Sabi po King Psalm chapter 24, verse 1. At ngayon po, kakatamong pagbulayan, what is the power of living our lives filled with generosity? Una pong puntos, sabi na, sumasalamin sa katangian ng Diyos, or generosity reflects God character. Our God is a generous God. He is the ultimate giver, and lahat po ng mga meron tayo ay galing sa Kanya. Nakapagtapos ka sa pag-aaral ay dahil sa Kanya. Nakapasa ka sa board exam, yan ay dahil sa Kanya. Nakahanap ka ng trabaho, yan ay dahil sa Kanya. Madami pang bagay na makakapagpatunay na God is a generous God. Countless po iyan. Hindi yan kayang bilangin ng ating mga kamay. At sabi nga po sa John chapter 3, verses 16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." That God's act of giving His Son for our salvation demonstrate the depth of His generosity. Yung ginawa po ng Diyos na ibigay ang Kanyang anak para sa iyo, para sa akin, para sa ating kaligtasan, yan ang nagpapakita ng lalim na generosity ng ating Panginoon. Yan po ang hamon sa atin. We must live our lives filled with generosity, dahil generosity reflects God character. Para po, pag nagsasalamin tayo, pag po manalamin tayo, it reflects ourselves. So medyo may takutan na kayo po siguro if it does not reflect yourself. Pulay na kayo mo po if that happens. Sabi nga po King verse na ginamit, King verse 16a, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tinatalukbanan ng banga o kaya'y itinatago sa ilalim ng higaan. As Christians, we are called to reflect God's character in our lives. This includes imitating His generosity. Kailangan po nating ipakita yan. Huwag po nating itago sa buhay natin. When we practice generosity, we mirror the very nature of God, showing His love, compassion, and grace to the world. And pangadwa po, nagpapatibay ng mga relasyon, or generosity strengthens relationship. Sa panahon na tayo'y nangangailangan at tinutulungan ka ng ibang tao, it strengthens our relationship sa kanila. I have this friend of mine whom I admire sa panahon po kasi na patong-patong yung mga problema. Isa po siya sa mga natakbuhan ko. We are so blessed if we have those person sa buhay natin. And even ganun din dapat tayo sa iba. Generosity hindi naman po about pera. Giving your time and talent for others, you are showing generosity sa kanila.
Sabi nga po sa verse 16b, sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang magkaroon ng liwanag para sa mga pumapasok sa bahay. Your generosity lightens the life of other people and even yourself. Hindi man nila nasasabi yan personally sa iyo, but your generosity lightens the life of other people and even yourself. Sabi po sa Proverbs chapter 11 verse 25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. When we give generously to others, it only blesses them, but also enriches our own lives. Generosity fosters deeper connections, build trust, and create a sense of community. Isa po sa mga magpapatunay na generosity strengthens relationship is sa Lucas chapter 10 verses 25 to 37. Kwento na po nitang Good Samaritan. Nakikita natin ang makapangyarihang pagbabago ng pagiging generous. Inggewa na po nitang Samaritano na tumulong sa sugatang estranghero ay nagpapakita kung paano ang mga gawa ng kabutihan ay maaaring magtulay ng mga pagkakaiba at magdala ng paghilom sa mga sirang sitwasyon. Sa ating buhay, ang pagiging mapagbigay ay may kapangyarihang ayusin ang mga ugnayan at magdala ng pagkakasundo. And third po, nagbubunga ng walang hanggang gantimpala or generosity reaps eternal rewards. Sa panahon po natin ngayon, madami na yung mga may insurance. Nag-i-insurance sila ang mga tao para sa future. Minsan po ding anak daw mga latipang wada na larin po para ma-ensure in future daw. Mahihalin tulad din po natin ang generosity sa insurance. Sabi po sa Matthew 6, chapter 19, verse 21, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. When we practice generosity in life, parang insurance din po yan. Generosity is a means of storing up treasures in heaven. When we invest in God's kingdom and prioritize eternal values over temporary possessions, we lay up spiritual riches that will last for eternity. Kaya't pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisin pati ng inaakala niyang nasa kanya. Let us practice generosity in life, sapagkat, sabi nga po dun sa verse 16b, ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisin pati ng inaakala niyang nasa kanya. E tala po mamalitan in power of living our lives filled with generosity. Sabi po ketang first, ito ay sumasalamin sa katangian ng Diyos. Generosity reflects God's character. Pangadwa po, nagpapatibay ng mga relasyon or generosity strengthens relationship. And ito pong katlo, nagbubunga ng walang hanggang gantimpala o generosity reaps eternal rewards. As Christian, let us embrace generosity as a way of life. Following the example of our generous Heavenly Father, and allowing His love to shine through our actions. At ito po ang hamon sa atin. Let us practice generosity by isabuhay ang generosity.
gawan tayo pong vitamins. Yung vitamins po, although inuman tayo. Let us practice generosity sa araw-araw na ating pamumuhay. Iba-iba po ang paraan ng generosity, whether it's through financial contributions, act of kindness, or offering your time and talents. Make a commitment to be a generous person every day. Tandaan po natin na ang pagiging mapagbigay ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay sa iba. Ito din ay tungkol sa pagbibigay mula sa pag-ibig at malasakit na sumasalamin sa katangian ng Diyos. Let us practice generosity by making a difference. Lawan niya po yung kasiping yung, itsura niya po bang mangailangan? Lupang alinawan po siguro. Maraming tao ang nangangailangan po ng tulong, not just about money. Maaring need po niya yung time mo para makinig sa kanya. Baka need po niya yung talento mo para siya din ay mahasa in that field or many more. Be proactive in seeking ways to bless others and build relationship. Tandaan po natin na kahit maliit man ang ginawa mong kabutihan, ito ay maaaring magkaroon ng malalim at pangmatagalang epekto sa tao na yon. Let us practice generosity by share it. Hindi po yung up. Share it. Lastly, let us share it. Isaalang-alang ang pagbabahagi ng iyong mga karanasan at patotoo ng pagiging generous mo sa iba. Dahil ang iyong mga kwento ay maaaring magbigay inspirasyon at encouragement sa mga tao sa paligid mo na yakapin din ang pamumuhay ng pagiging generous. Tandaan po natin, kung tayong lahat sama-sama nating pinapakita at isinasabuhay ang generosity, maaari tayong lumikha ng ripple effect ng kabutihan at magdala ng pag-asa sa buong mundo. So yan po ang mga hamon sa ating buhay. Isabuhay po natin sa araw-araw ang generosity. Let us make a difference sa mga ginagawa po natin. Kahit maliit man yan, it will have an impact po sa buhay nila. And lastly, let us share your testimonies on how God blessed you. Dahil wala po sa liit o laki ng tulong yan, nasa puso po ng tumutulong. Thank you po. To God be all the highest glory. Thank you, Ate Julie, king masanting a message at reminder kaya katampo king generosity. At aliya mo po financially yan, pero nung kayo pong extra, why not po, di ba? I-share tamo po yung kaya tampong blessings. Let me award this certificate of appreciation to Sister Julianne D. Pascual for your inspirational words and unwavering commitment in sharing the message of faith and hope during the celebration of Christian Education Sunday, given this 15th day of September 2024. Agkatan ko lang po ng signatories, ng kakatambong Church Council Chairperson, Worship Committee Head, Administrative Pastor, and CD Kunis po. Pa-picture po. Kaya na po ng kakatampong lay leader po. Pasibay po palakpakan tayo po yung biyan ng Ate Julie. Lalo na pong gagamitan kay ministry na po ni kakatamong gini. And as part of our celebration for this Christian Education Sunday, we may also want to dedicate this day as acknowledgement and recognition kay importance na po ng learning at pamagdagul po na ning bawat metong kakatamo in faith, while honoring also our dedicated
teachers, kaya pong Sunday School, Bible study teachers po, kaya pong adult, maging kareng anak po. So, ausan mila po rin kaya katawang pong teachers, at muntala po kaning arap na may prepare pong data ka token po, simple token in church para po kaya kayo. Bible study teachers po, Sister Anes Lising, Sister Marla Perocho, Sister Mona Lisa Samson, Sister Mary Jane Paras, Sister Jocelyn Heroso, Sister John Esguera, Sister Mervy Pascual. Palakpakan tala po. Tunepin po na kahit rain or shine, talaga pong magpursigilan na mumunta po ka rin bale-bale para makapag-share po ng word ng kakatamang Ginoo. Sister Annalyn Reyes, Sister Norma Esguera, Sister Alice Fajardo, Sister Herbie Mercado, Sister Jonalyn Manuel, Sister Wilma Mendoza, and Sister Alma Pinpin. Palakpakan tala po. And kaya pong UMM po at Reverend Victor Raimundo and Brother Nathaniel Paras. For the Sunday School teachers, Sister Rinalyn G. Calma, Erin Venerable, Erod Mercado, Eliza Daphne Atienza, Francis Erin Gorospe, Charisse Lising, Verlene Paras. Lindsay Esguera, Zyrene Calma, Adea Kembao, Eunice Pili, Angelica Francine Manuel, Mac Hervin Paras, Joshua Salonga, Kurt Bonus, Cyron Reyes, Kayla Marie Fajardo, Luciana Masambique, Karempong Youth na teachers Bugan Sunday School, Tricia Yvette Aison, yours truly, Eliza Daphne Atienza, Karempong Mayaf, Deaconess April Rose Paras, Deaconess Lerma Austria, Sister Herbie Mercado, Brother Jester Gopez, Sister Joan Esguera, Sister Shane Fajardo Baluyot, Sister Cheryl May Atienza, kaya naman pong WSS teachers, Sister Alma Pinpin, Sister Wilma Mendoza, Sister Anes Lising, Sister Mona Lisa Samson, kaya pong UMM. Rita pa rin pong teacher nandun, Brother Nathaniel Paras, at kaya pong finance, Reverend Victor Raimundo po. Pasibayo po, dakal pong salamat kayong kayong dedication, kayong service yu po kayong church, para may share po yung message na ng kakatamang Ginoo through Bible studies and Sunday School po. Pasibay po palakpakan tala po rin life na rin kakatamang pong teachers para po kayong ministry na ng Christian education. Sige po, bilang pamipasalamat king Diyos, king kaya kayong biye. Salamat kaya kayo, lanyo po din marakala rin man, tuturo na lang mong tunggal, di marakala dadalang kaladwa king Diyos. So manalangin tamo po at ipanalangin tala din kaya tamo pong Sunday School and teachers king Bible. Kaya kaming malagod na Diyos, lalapit ko la po kaya kayo, dating anak yung pagkalubda in karelang panahon, ban maging dake na ginuning pamipasyag ng may pabalita kapamilatanan ng pamanuro. O po Ginoong Diyos, ining pamangilala ngayon man makagyo king pamipasalamat na ng iglesia king karelang panahon na ipagkalog. Dapat basta nyo po Ginoong Diyos, i-bless nyo po yung karelang biye. I-bless nyo po Ginoong Diyos yung karelang pamilya. I-bless nyo naman may git Ginoong Diyos yung kabyas na nasukat pang kailangan. Man ganita Ginoo, daptandang mit mong katapatan, at ating tulaking karelang puso. Salamat po Ginoong Diyos. Panabiling ko lang po kaya kayo kilagyo ng Jesus. Amen.
nararapat lamang at matuwid ang ikaw ay aming pasalamatan o aming Diyos. Ikaw ay aming purihin sapagkat patuloy kang tumatawag ng mga tagapagturo para sa aming kahusayan upang higit ka naming makilala, higit ka namin mapaglingkuran sa paraang nais mo. At dahil dito, Panginoon Diyos, aming kinikilala ang iyong kapangyarihan sa mga ginagamit mo para sa amin. Sa mga pagpapalang lagi naming tinatanggap, maging sa salita, at higit sa aming mga nakikitang gawa. Kasama po, Panginoon Diyos, ng aming pinasasalamatan na yung inyong masaganang pagbibigay sa amin. Habang kami, Panginoon Diyos, ay nagdiriwang ng Christian education, na sa pasimula pa, Panginoong Diyos, ito na ang naging santikan upang mag-aral kami sa iyo. Salamat din, Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng ganitong gawain ng Iglesia ay buhay na buhay pa rin ang inyong mga salita sa amin na hindi kumukupas. Dinadalangin ko po, Panginoon Diyos, sila na narito, sila na nakaluhod, nananalangin, nakatayo, nasa kanilang upuan, nasa kanilang mga tahanan, nasa kanilang trabaho, nasa ibang bansa. Alam mo po, Panginoon Diyos, ang laman ng kanilang puso't isipan. Naririnig mo po, Panginoon Diyos, ang sigaw ng kanilang puso samantalang sila'y lumalapit sa iyo't dumadalangin. Aming Ama at mapagpalang Diyos, kagaya ng aming narinig, you are our God, na isang Diyos na generous, isang Diyos na masagana, madami kong magbigay. Umaasa kami, Panginoon Diyos, na sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesus, tutugunin mo ang bawat kahilingan, ng bawat panalangin ng iyong mga anak sa sandaling ito. Ibuhos mo, Panginoon Diyos, kung paanong ikaw na generous God ay maranasan namin upang kami rin naman, kagaya ng aming narinig na mensahe mo, Panginoon Diyos, ay sasalamin sa iyong kabaitan, sa iyong kabutihan, sa aming pag-uwi, sa aming trabaho, sa kanilang pamilya, saan man datnan ng kanilang buhay, ay makikita at sasalamin, Panginoon Diyos, ang iyong kabaitan, ang iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Dahil ikaw ay sagana akong magbigay, Panginoon Diyos, naniniwala kaming ibubuhos mo ang masaganang pagpapala sa bawat isa, lalo na, Panginoon Diyos, sila na umaasa sa iyong awa dahil sa kanilang karamdaman, sa kanilang katawan. Pagkaloob mo po ang kagalingan, Panginoon. Salamat din, Panginoon Diyos, sa inyong itinayong anak, si kapatid na Julie Ann. Panginoon, nagbigay siya ng inspirasyon sa pamamagitan ng mensaheng pinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan niya. Ingatan mo po siya, Panginoon Diyos, sa kanyang trabaho. Pagpalain mo po siya sa kanyang lahat ng gagawin. At ipagkaloob mo po, Panginoon Diyos, ang nais ng kanyang puso, Panginoon, upang lalo siyang maging pagpapala, hindi lang sa simbahan, hindi lang sa pamilya, maging sa kanyang trabaho at sa kanyang mga estudyante.
At sila na narito, Panginoon Diyos, na dinidinig mo at patuloy na pinakikinggan, tatanggapin naming higit sa lahat ang aming mga kahilingan at panalangin. Salamat po sa aming pansamantalang paghihiwalay, kasama ng aming pasasalamat sa mga ginamit mo sa umagang ito upang maparangalan ka at magbigay ng inspirasyon sa amin, sa tagapanguna, tagapagbasa, sa choir, sa worship team, at sa lahat, Panginoon Diyos, na ginamit mo. Ang lahat ng ito'y magbibigay ngiti kasama namin ng mga anghel sa langit na nagse-celebrate ngayon. Salamat po, uuwi kami, Panginoon Diyos, pansamantalang maghihiwalay. Sa aming puso'y kalakip ang iyong pangunguna, ang mensaheng iyong pinahayag upang mamuhay kami ng may kabanalan. Lahat ng ito'y aming inihiling at inaasahan na tatanggapin sa pangalan ni Jesus. Amen. Minukupakit ka pa, king panalangin damdam ka, Aldo, Aldo, pakit mo sa o magligtas ning kaluluwa. Mag-aral kang Jesus, mag-aral kang Jesus, mag-aral pa kingkyang lugod, mag-aral tungkol kang Jesus. Amen. Atin ngayong tanggapin ang masaganang pagpapala ng Diyos na pinaggagalingan ng buhay at ang may likha ng lahat, ang pagliligtas at ang pagmamahal ng pating Panginoong Yesukristo at ang walang hanggang patnubay ng banal na Espiritu upang patuloy na sumalamin sa atin ang kanyang kabutihan at kabanalan. Ngayon hanggang sa magpawalang hanggan. Amen.